Eto na mga kabasketball, marami tayong good news. Gilas Pilipinas nakakuha na ng tune-up game kontra nga sa dalawang European team. At Kai Sotto makakabanggaan etong malakas na sentro dyan nga sa NBA. Merong 4 na NBA players yung isang kupunan mga kabasketball. At etong ating pambatong si Jordan Clarkson at Jalen Green, posible nang maging local player ng ating Gilas Pilipinas kapag ka naaprubahan etong isang player ng Australia. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball, sa inilabas na balita ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa panulat ng Spin.ph ay sinabi nga ni Miss Erica D, yung Executive Director mga kabasketball ng SPP, na nakakuha na sila ng schedule diyan nga sa Turkey at Poland para nga diyan sa mga tune-up games bilang paghahanda ng ating Gilas Pilipinas para nga diyan sa FIBA OQT. Pero magpa-practice muna sila sa June 22 doon pa rin sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. So napakagandang bagay niyan mga kabasketball kasi mga European teams din, etong Latvia at Georgia. Etong Poland mga kabasketball, malakas to, no? Pang-15 sila sa FIBA World Ranking. Yun nga lang sa ngayon, wala akong nakitang NBA player doon sa kanilang roster. Pero dito, sa Turkey, meron silang 4 mga kabasketball, bagaman pang number 24 sila sa FIBA ranking. Ang matindi kasi mga kabasketball, dito naglalaro etong isa sa mga dominanteng sentro ngayon na si Alperen Sengun na 6'11", para nga dyan sa Houston Rockets. Saka etong si Omer Yurtseven, 6'11" din mula sa Utah Jazz. Tapos 6'7" na, saka 6'6" yung isa, kasi bali 4 yung kanilang NBA players. So magandang opportunity yan para nga sa mga big man natin, no? Kala Junmar Fajardo, especially dito nga kay AJ Edu at sa ating pambatong si Kai Sotto, kasi alam naman natin na kailangan ni Kai yung mga ganyang opportunity kasi high caliber NBA player to mga kabasketball, etong si Alperen Sengun. Pag natapatan ni Kai yan, napakalaking bagay niyan para sa kanyang karir. Puntahan naman natin mga kabasketball etong inilabas na napakahabang listahan ng mga players ng South Sudan, yung kanilang pool para nga dyan sa gaganaping FIBA tournament, no? Kasi nga isinama nila yung mga Australian saka South Sudanese. Pero ang pinaka kumbaga issue ngayon ay etong ang si Thon Maker na naglalaro para nga dito sa Australia. So gusto niyang lumipat dyan sa South Sudan. Matindi to eto, former NBA player, saka isa siya sa naging mythical doon sa FIBA Asia Cup kasi Australia, no? Sila yung nag-champion. Ngayon mga kabasketball, hindi siya pipigilan ng Australia na maglaro sa South Sudan, at sinasabi pa nga dito ng ESPN insider na si Olgan Ulok na etong araw FIBA ay kailangang aprubahan or i-authorize etong si Thon Maker dahil doon daw sa Article 3-22 of FIBA International Regulations ay inaalaw daw doon yung some grace, no, ng switch from. For example daw, halimbawa Australia pupunta ng South Sudan, kung yung move or yung paglipat ay para sa interes ng development ng basketball doon sa bansa na yon. So kung matatandaan nyo mga kabasketball, hindi ko lang alam kung ganito yung nilakad noon ng Samahang Basketball ng Pilipinas para nga dito kay Jordan Clarkson. Kasi bandang huli sumuko sila, no? Ginawa na lang naturalized player etong si Jordan Clarkson. Pero kung aaprubahan niya ng FIBA, malaki ang tsansa na maaprubahan din etong si Jordan Clarkson at si Jalen Green bilang local player ng ating Gilas Pilipinas. Kasi hindi naman pwedeng sila lang yung aaprubahan. Kasi South Sudan, malakas na bansa na rin yan, diba? So hopefully maaprubahan, no? Okay lang, maaprubahan si Thon Maker kasi kulang tayo talaga sa malalakas na players Tsaka yung mga ganitong level ng players, Jalen Green, Jordan Clarkson, yung mga shooting guards yung local, di ba? Tapos meron kang mga big man na Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, tapos may mga Kevin Kiambao ka pa, Carl Tamayo. Diba, unti-unti lumalakas na itong ating national team. At kapag nangyari yan, meron ka pang Justin Brownlee bilang naturalized player. Hanggang dyan mga kabasketball, ano masasabi mo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.